Another day, another tag-ulan. So, eto guys, ang status sitwasyon kapag maulan. Yan o. Maulan. Nakasaulan kaninang madaling araw. Alas 3 nagsimulan lakas. So, expect mo na pag ganitong tag-ulan, wala tayong harvest. So, ito. Yan. So, ang kagandahan kasi pag hybrid ang gamit natin, eto, yung ganito, hybrid, ay pwede kang mag-charge kapag makulimlim. Yan. So, ewan, sa mga malalaking solar setup, pag ganito, meron yata meron lang eh. Sabihin na natin na 800 watts to 1000 watts, yung talagang punong-puno yung kanilang bubong ng solar panel. Pero pag kukonti, kagaya ko kukonti, asahan mo na, butata. Okay, so ang kagandahan ng ganitong setup kasi ay makakapag-charge ka gamit ang grid. Yun lang, kung walang grid, talagang no choice, kundi mag-genset ka, i-charge mo gamit ang generator. Malakas oh. Ayan, so mamaya, nagamit kasi namin magdamag. Ito naman, kahapon, ito kasi ginagamit ko siya hanggang daytime use, hanggang siguro mga hanggang alas 8. So ito naman, pinagsiswitch ko sila, alas 8 magdamag. So yan lang yung natira sa battery nyo. Okay. So yan, dahil nga sa kulang yung battery natin, kulang yung solar panel natin, di ganun talaga. Yan. So ang kagandahan nito, pwede ka mag-charge gamit ang grid. Yan. Basta may grid, pwede ka mag-charge. Ang dating setup ko kasi ay yung mekos-mekos, yung merong inverter, meron siyang MPPT charge controller, ano pa, may kung ano-ano mga dinidikit-dikit na napakarami. So kung wala kang pang charge, meron yata nabibili na SMPS na pwedeng pang charge or charger para sa battery na lithium iron phosphate. So magkaiba yon. Kung sakaling ang gamitin mong charger ay pang lithium iron phosphate, iba sa gagamitin sa mga flooded type or gel type. So ayan guys, dito kasi nandito na lahat. Pang AC charging, transfer switch, sa mga kagaya ko talagang malilikot ang isip, gumagamit pa rin ng ganyan, ATS. Pero dito meron na yan, naka-bypass na siya kasi nga hindi kaya ng solar. Yan o, wala. Sensya na guys, hindi makita sa camera kasi ginagamit lang natin action camera. Pero kung siguro yung high quality camera pwede. So ayan, 35 watts lang sa ganito. 35 watts lang. Wala tayong makukuha dyan. Illusion lang. So ang consumption namin ngayon mababa kasi nga nasa paralan na yung mga bata. Almost 100 watts na lang. Yep. So nagcha-charge ako, umaabot siya ng 2,254 watts from grid. Yan, kasi baka may biglang mag-brown out, wala tayong gagamitin, ubos na yung laman ng battery. Okay, so ito ay check natin. Check natin. Wala na, makulimlim. Maganda sana kung pasulpot-sulpot na merong magandang panahon. Tapos kahit ulan-ulan na gano'n, okay. Kahit yung umuulan sana na medyo may araw, okay lang sana. Pero pag makulimlim tapos ganyan pa, ay wala na. So ang battery nito ay maganda sana kung percentage din naman yung ipapakita niya dito. Nasa 27, 26.9. So yan ay i-charge ko rin mamaya para kahit paano ay ready lang siya sa bakbakan. Ayun. Sa battery ay nasa 40%. Kanina nasa na lang 25% na lang to eh. Ang cut off ko kasi na sinet dito ay nasa 10%. Check natin dito, 10%.
Ayan, 10% ang shutdown, low battery, ang alarm niya ay nasa 20%, 35% ang kanyang restart. Talagang binabak ko lahat. Okay. Ayan. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Chinek ko na lahat para kung sakaling magkatuluyan tong panahon na to, di may kuryente lang tayo. Maya puno na yan, lang oras lang yan, puno na. Hindi ko rin pwede isagad eh. Temperature okay lang naman siya. Tapos mamaya dito rin. Ulit-ulit ko, ang purpose ko lang po dito ay for backup. Dito sa amin talagang pag sinumpong, walang kuryente. Okay, so yun guys, pag set ang status pag maulan, mahirap panindigan na kayang-kaya. Maliit yung system natin. Pwede yung mga malakihan. Yung ganitong status, meron pa kahit paano. Okay sana kung malalaki yung solar panel natin, maliliit. Baka talungin nila, pwede naman ang pagsabayin na i-charge. Pwede lang naman guys. Yun lang kasi talaga, hello bayarin. Pag sabagay, pares din lang naman. Ayaw ko lang talaga pagsabayin kasi malakas. Masyado malakas. Battery yung kakargahan natin. Malakas humigop yan. So tipid-tipid lang, unti-unti. Malay mo, biglang tumino yung panahon mamaya, dito na natin i-charge. Ang setting ko dito ay nasa 30 ampere. So 30 ampere yung kinakarga niya sa battery. So madali lang yan, mabilis. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Yung pinangkakape ko dito, wala talagang makulimlim, di siya nagcha-charge. Ito natin, baka meron sakali. Wala, talagang mahina. Sumikat yung araw. So oras natin mag-alas 3 na. Pero eto guys, puno na yung battery. Ay, hindi pala puno. Hanggang 80% pala yung charging niya. So pag naabot yung 80%, hindi na niya kakargahan. Papaubahin na niya sa solar. So kahit pa paano, may solar naman na 300 watts. So ganun guys. Pag talagang no choice, grid talaga ang charging. Wala nang iba. So dito, full charge naman na siya. Ayan. Ready na ulit. Baka kasi biglang mag brown out, walang kuryente. Wala akong kuryente dito pag brown out.